May balita kaming malalakas na pagsabog sa Riyadh. Nasa lugar si Nick Robertson. Nick, ano ang pinakabagong update at ano nakikita mo? Mahalaga rin banggitin na ito ang unang pagkakataon na nagtipon ng personal ang mga foreign minister mula sa buong Gulf. Nagkaroon sila ng mga teleconference noon, pero ngayon ay nagkikita na sila sa Riyadh. Kakaibang gabing ito, hindi lang dahil sa pagpupulong, kundi dahil nasa parehong gusali sila kung nasaan kami. Ilang minuto lang ang nakalipas, narinig namin ang mga alarmang tumutunog, nagbababala tungkol sa posibleng paparating na mga misil at pagkatapos ay mga pagsabog. At nang lumabas ako sa pintuan dito, nakita ko ang isang malaking piraso ng kung anumang bagay na bumabagsak papunta sa lupa. Hindi malinaw kung ito ay isang misil o isang interceptor. Ulitin ko, hindi ito karaniwan sa Riyadh. Hindi pa namin ito naranasan dito mula nang magsimula ang digmaan. Dati may mga drone nang naharang. Ilang oras nang nakalilipas, tumunog ulit ang mga sirena. Ayon sa kagawaran ng tanggulan, 4 na ballistic missile ang naharang sa himpapawid ng Riyadh. May mga debris na bumagsak sa lungsod pero walang nasirang estruktura at walang nasaktan. Nakita namin ang mga interceptor na lumipad mula sa gitna ng lungsod at narinig ang mga pagsabog mula sa mga pagharang o missile na bumagsak. Hindi pa malinaw. Muli, mahalagang bigyang diin na ito ay isang pambihirang pangyayari sa Riyadh. Kaya ang pagkakaroon ng mga pag-atake ng Iran gamit ang mga ballistic missile sa kabisera Riyadh habang ang mga ministro ng ugnayang panlabas ng napakaraming bansa, kausap ko noon ang ministro ng ugnayang panlabas ng Turkey. Kaya habang siya ay pumapasok, ilang minuto lang ang nakalipas. Napakaraming mga ministro ng ugnayang panlabas dito. Para sa amin, tila kakaiba na pinili ng Iran ang target na ito. Habang nagaganap ang unang high-level na pagpupulong ng personal ISA. Tingnan natin ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran at ang kanilang mga epekto sa reyon. Sa libing ang pinaslang na hepe ng seguridad na si Ali Larijani, sinabi ng Israel na napatay rin nila ang ministro ng intelihensya ng Iran sa isang pambobomba sa gabi sa Tehran. Inanunsyo ng ministro ng depensa ng Israel ang pagkamatay ni Ismail Khatib. Hindi pa kinukumpirma ng Iran ang balitang ito. Naniniwala ang isang mataas na opisyal ng Israel na ang kampanya ng mga piling pagpatay ng Israel ay nagdudulot ng kaguluhan sa rehime ng Iran at magdudulot pa ng mas malaking kawalang tatag. Nanggako ang Iran ng paghihiganti at sinisi ang Estados Unidos sa mga pag-atake laban sa mga kapitbahay sa Golpo at iba pang bansang kasali sa labanan. Ayon sa Australia, tinamaan ng misil mula Iran ang airbase na ginagamit nila sa United Arab Emirates. Mayroong isang misil mula sa Iran na tumama malapit sa base na yon. Nais kong kumpirmahin na walang sinuman sa mga miyembro ng pangkat na Australiano ang nasaktan o napinsala at lahat sila ay ganap na ligtas at protektado sa ngayon. May naitalang bahagyang pinsala sa isang gusali ng tirahan at sa isang pasilidad medikal dahil sa isang maliit na sunog na dulot ng direktang pagtama ng misil sa isang kalsada na papunta sa base na yon. Nagtitipon ng Saudi Arabia ng mga ministro mula sa Arabo at Islamikong bansa para sa usapang seguridad. Nasa Riyadh, si Nick Robertson at si Oren Lieberman naman ay naguulat ng reaksyon mula Jerusalem. Nick, gusto kong magsimula sa iyo. Kritikal ang mga panahong ito dahil patuloy na inaatake ang reyong ito ng mga tinatawag nilang walang provokasyon at walang ingat na pag-atake mula sa Iran. Ngayon, kasama na ito sa internasyonal na batas. Ano ang inaasahan natin sa mga pagpupulong sa Saudi Arabia? Bex, sa tingin ko, mahalaga na ang pagpupulong ng mga kalihim na ugnayang panlabas ay nagaganap ng harapan. Mahigit 2 linggong digmaan ang lumipas bago marating ito. Nagkaroon ng maraming video conference ang GCC at mga lider ng Arabo at rehiyon, pero mahalaga ang kanilang personal na pagkikita ngayon at malaki ang magiging epekto nito. Hindi malinaw ang usapan, pero ang pagsasama-sama ng mga tao sa isang mesa ay madalas na nakakatulong para makahanap ng pagkakasunduan. Sa tingin ko, yan ang maririnig natin, isang nagkakaisang posisyon na pinanghahawakan gaya ng narinig natin at maaaring mas pagtibayin pa. Ang Saudi Arabia siyempre ay mahalaga dahil sa tingin ko ay karaniwang itinuturing ng mga bansa dito sa GCC kahit papaano ay nagkakaisa.
Maliban na lang kung magbago ng posisyon ng Saudi Arabia at mangguna sa hakbang na mampapalala sa sitwasyon. Sabihin na lang natin malabong gumalaw ang ibang bansa ng mag-isa dahil sa kahalagahan nito. At syempre, sa practical na antas, halos hindi naapektuhan ang mga paliparan dito sa Saudi Arabia. Kaya para sa ilang bansa sa Gulpo, mas madali para sa Saudi Arabia na mag-host sa ganitong konteksto. Ngayon lumilitaw na may paunahing papel ang Saudi Arabia. Ang tinutukoy kong pagkakaisa ay ang isang posisyon na kinokondena ang Iran sa paglabag sa internasyonal na makataong batas. Kinokondena rin kapag tinatamaan ang mga pasilidad ng langis at sibilyang infrastruktura. Malamang na makakarinig pa tayo tungkol dito at sa tingin ko'y inaabangan ng lahat kung paano bibigyang kahulugan ng mga bansang ito ang pinal na layunin ni Pangulong Trump. Paano nila inuunawa ang panawagan niyang tapusin ang harang sa kipot ng Hormuz na mahalaga para sa lahat. Ngunit sa panahong iyon, malinaw nilang sinabi at marahil ay maririnig natin ulit ito ngayon na ayaw ng mga bansang ito na masangkot sa digmaan, natatakot silang mawala sa kontrol ang mga pangyayari at lumala pa ang sitwasyon. Sa huling sandali, nagbanta ang Iran na palalalain pa ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis, kabilang ang sa dagat pula ng Saudi Arabia, na magiging isang malaking paglala ng sitwasyon. Kung mangyari man ito, sa tingin ko ay dapat manatiling kalmado, panatilihin ang posisyon, at ang pagkakaisa ang mensahe na pinaniniwalaan kong lalabas dito. Becky, oo. Ang nangyayari sa kipot ng Hormuz ay may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya, kahit gusto o hindi ng mga Europeo. Kailangan ng pagsisikap para matiyak na ang anyong tubig na ito, ang pagsisikip na kasalukuyang nangyayari sa kipot ng Hormuz, ay maaring kahit papaano ay mapagaan. Kaya magiging interesante makita ang resulta ng pulong na ito, lalo na't mahalaga ang papel mo rito. At tulad ng sinabi mo, ang mas malawak na talakayan tungkol sa susunod na mangyayari. Ngayon, na 3 linggo na tayo nasa digmaang ito, hindi pa malinaw kung gaano na ang nabawas sa mga stock ng missile ng Iran. At ano ang kakayahan nila na ipagpatuloy ang pag-atake sa mga bansang nakapaligid sa reyon.